My friends are reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Mary Magdalene stayed outside the tomb weeping, and as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one in the head and one at the feet where the body of Jesus had been. As they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken the Lord, and I don't know where they laid him." When she said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" She thought it was the gardener and said to him, "Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. And Jesus said to her, "Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and your God." Mary went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and they reported what he had told her. My friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isang araw, isang estudyante po ang lumapit sa kanyang guro at nagtanong, "Guro, ano po ba yung mga bagay na masasabi nating permanente sa ating buhay?" At agad-agad ang sabi ng estudyante, "Dalawang bagay lamang. Una, ang katotohanan na ang lahat ay nagbabago. Ikalawang katotohanan na ang mismong karanasan natin ng mawawalan ka ay laging bahagi ng ating buhay." Mga kapatid, magandang maunawaan ng ating pagbasa po ngayon. Makikita po natin kung papaano ang ating Panginoon ay nagsimulang magkaroon ng recovery operation. Sapagat malinaw na ang lahat ng mga disipulo nang siya ay namatay sa krus, ay unti-unting nawala, sapagat nawala ang kahulugan ng kanilang buhay na pinanggagalingan sa ating Panginoon. Sa ating pagbasa, makikita po natin kung papaanong si Maria Magdalena ay nagpunta mismo sa kanyang libingan sapagkat nais niyang muling malaman ang kanyang mismong kahulugan ng kanyang buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Subalit ang ating Panginoon ay patay na. Kaya mismo ang kanyang mismong pagluha ang naging dahilan kung bakit hindi niya nakikita ang kahulugan ng kanyang buhay. Hindi na niya alam kung paano ang kanyang gagawin. Siya'y litong-lito. Kadalasan ito rin ang ating nararanasan kapag tayo ay may nawawala sa ating buhay. Isang pagkalito. Subalit ang ating Panginoon ay lagi pong nariyan upang bigyan tayo ng direksyon sa ating buhay. Magandang makita na sa ating pagbasa, ang 2 beses na inulit ay ang salitang, "Maria, bakit ka tumatangis?" Maria, bakit ka tumatangis? Siguro ito rin ang tanong sa bawat isa sa ating mga kapatid kung tayo man ay mayroong isang tinatangisan. Kadalasan mayroon tayong tinatangisan kapag tayo ay may nawala sa atin. Ano po ba yung mga bagay na tinatangisan mo sa mga sandaling ito? Tinatanong ka ng Panginoon sa oras na ito, ano ba ang iyong tinatangisan? Ano ba ang iyong naiwala? Sa ating pagbasa, klaro ng ating Panginoon ay nasa harapan na ni Maria Magdalena, subalit hindi pa rin niya nakita sapagkat ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at punong-puno ng pangamba at punong-puno rin ng mismong pagdadalamhati sa pagkawala ng ating Panginoon.
Ito kadalasan ang pinanggagalingan din ng ating mismong mga katotohanan na tayo rin ay nabubulag sa presensya ng ating Panginoon kapag ang ating puso ay punong-puno ng dalamhati, takot, malamang hindi mo nakikita ang araw-araw na galaw ng Diyos sa ating buhay. Kakatuwa po ang ating pagbasa sapagkat mayroon pa pong dalawang anghel na nagpakita kay Maria Magdalena. Ang isa ay nakaposisyon sa kanyang paanan, sa mismong libingan ng ating Panginoon kung siya'y inilibing. Ang isa naman ay nakaposisyon sa ulunan kung saan ang ating Panginoon ay inilibing. Kinakailangan pa bang sabihin ang dalawang detalyeng ito? Kutob ko, mga kapatid, ay malaga. Isang anghel sa ulo, ikalawang anghel sa paanan. Ang isang taong nawawalan ng direksyon dahil sa kanyang mismong pagdadalamhati. Para bagang sinasabi ng anghel na ang unang dapat mong pagalingin ay ang ulo. Kung saan ang unang anghel ay naroon. Ulo natin na punong-puno ng kaguluhan, maaring dahil sa ating takot, sa ating mga false expectations, sa ating mga bagay-bagay na pinanggagalingan ng ating mga takot, katulad ng mga ibang ng mga disipulo sa ating pagbasa. Kinakailangan nating tanggalin ang anumang nagiging sagabal upang hindi tayo magkaroon ng isang maayos na pananaw o pag-iisip or discernment upang makita natin ang Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Kapag ito ay natanggal natin, katulad ng pagsasabi ng ating Panginoon kay Maria Magdalena, tinawag ang kanyang pangalan, sapat na ito upang bumalik ang kanyang bukasyon. Ang bawat isa sa atin dito, mga kapatid, ay tinawag ng ating Panginoon sa iisang misyon. Tinatawag ka sa iyong pangalan upang ibalik kung sino ka, kung anong misyon mo, at kung anong dapat mong gawin sa ating buhay. Sa pananalangin, mga kapatid, naririnig natin ang ating pangalan. Hindi yung pangalan mo mismo, kundi ang ating mismong identity at ang ating misyon. Kapag narinig mo sa iyong panalangin ang iyong identity at ang iyong misyon, ito ang iyong pangalan. At ito ang narinig ni Maria Magdalena sa ating Panginoon nang tinawag siyang Maria. At kapag ito ay naging klaro sa iyong isip, tignan mo ang ikalawang anghel. Ang ikalawang anghel ay nasa paanan ng libingan ng ating Panginoon na nagbabadya na pagkatapos mong maliwanagan, ang pupuntahan mo ay ang iyong misyon. Paa ang dapat gamitin. Paa ang magdadala sa iyo sa lugar na kung saan ikaw ay dapat magdala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sapagkat binuhay Kanya. Ito yung proseso, kutob ko, na dapat nating daanan sa ating mismong pagkakaroon ng muling pagkabuhay. Simulan po muna natin sa mismong pagtatanong sa ating sarili, ano nga ba ang mga bagay-bagay na ipinagdadalamhati ko sa aking buhay? At ikalawa, ano ang ginagawa mo? Hinahayaan mo ba ang ating Panginoon na pahirin ang iyong mga mata upang nang sa ganon, hindi ang iyong kalungkutan ang makita mo, kundi ang Diyos na sumasabay sa iyo. Subalit dahil sa ating lungkot, nabulag ang ating mata sa mga biyayang ipinagkakaloob ng ating Panginoon. At pagkatapos pumasok sa panalangin, hayaang marinig ang ating Diyos na tumatawag ng ating pangalan upang ibalik ang ating identity at ang misyon. At pagkatapos, maramdaman ang mismong pagkabuhay na magbuli ng iyong sarili tulad ng ating Panginoon, sapagkat buhay na naman ang kahulugan ng iyong buhay. Buhay na naman ang iyong misyon. Upang ikaw, sa pamamagitan ng iyong mga paa, tahakin ng direksyon ng pagbabago upang magbigay din ng mismong pagbabagong buhay sa mga taong nawawalan ng direksyon. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mga kapatid, patuloy po nating isipin din ang ating bayan
lalong-lalo na sa nalalapit na eleksyon, na naway magkaroon ng malinaw na isip ang ating mga kababayan at ang bawat isa sa atin, makita ang tawag ng mismong pagboto ay isang obligasyon or moral obligation upang ang ating mga paa ay tumahak sa mga presinto at iboto ang tamang leader na dapat nating ihalal upang manguna sa ating bayan. Muli, binabati po ko ang bawat isa sa atin ngayon ng isang maligayang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alamin mo ang iyong identity at ang iyong misyon. Kapag nalaman mo ito, tsak na tsak akong ikaw ay buhay na buhay din.